At syempre mga boss, sigurado kami na interesado kayo kung gaano kainit ang araw na ito. Kaya naman, para malaman yan, kasama natin sa Panahon TV si Amor La Rosa. Amor? Yes, salamat sa inyo, JC at Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa mga lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, kasalukuyang umiiral ngayon sa ating bansa itong trough ng low pressure area. Nakaakibat naman ay medyo maulang panahon at ito namang sa kabilang dako, ito namang ridge ng high pressure area ay kaakibat naman ang magandang panahon na nakakaapekto naman sa bahagi ng Luzon. So ngayong parehong umiiral itong dalawang weather system sa ating bansa, ano ba yung impluwensya nito sa isa't isa? Meron ba silang, magkakaroon ba sila ng interaksyon? Tama, magkakaroon ng interaction itong dalawang weather system, itong ridge ng high pressure area, trough ng low pressure area. Kapag nanatili itong ridge ng high pressure area sa Luzon, kaya itong low pressure area mismo ay hindi dadaan sa Luzon. At mananatili sa bandang Visayas or Mindanao, itong low pressure ang ating binabantayan. At itong pangalawang interaction nito ay ito yung mga pag-uulan kung saan ito yung concentrated mismo sa Mindanao dahil ito ay nananatili pa rin itong malakas ang epekto ng ridge ng high pressure area sa malaking bahagi ng Luzon. Okay, ngayon talaga ng mga patuloy nating nararamdaman ng epekto ng tag-init na panahon. Saan-saang areas ba ng ating bansa, specifically dito sa Luzon, Visayas at Mindanao area? Saan-saang mga lugar dito kadalasang naitatala yung mga pinakamainit na temperatura at ano ba yung nakikitang dahilan ng Pag-asa at dito ninyo ito naitatala? Una-una, ang mga piling lugar nating minomonitor kung saan nakakakuha ng maximum temperature. Una-una dito banda sa Luzon. Dito sa Science Garden sa Quezon City ay umabot ng 36.0 degrees Celsius. Sa Dagupan naman ay umabot ng 36.5 degrees Celsius at sa Tuguegarao sa may Cagayan ito ay umabot ng 36.3 degrees Celsius. Sa bandang Visayas, sa Catbalogan sa may bandang Samar ay umabot ng 35.0 degrees Celsius at sa bandang Maasin sa may Leyte, ito ay umabot ng 34.5 degrees Celsius. Sa Mindanao, di gaano kainit tulad ng Luzon and Visayas. Halimbawa dito sa Surigao ay umabot ng 32.0 degrees Celsius. Dibolog City ay umabot ng 33.1 degrees Celsius. At sa Davao City naman ay umabot ng 33.6 degrees Celsius. Dahil lang ito kung bakit mabahagyang mababa ang maximum temperature sa bandang Mindanao, di tulad sa Luzon at Visayas dahil ito yung mga maraming kaulapan ang naranasan sa Mindanao dahil na yun sa trough ng low pressure area. Kaya mainis sa atin sa Luzon, Visayas dahil nanatili pa rin itong ridge ng high pressure at easterlies naman sa bandang Visayas. Okay, Mr. Aurelio, follow-up question lang. Kadalasan ba o normally dito ba sa bahagi ng Mindanao ay kapag tag-init na panahon dito sa atin sa Luzon at Visayas, medyo mas mabababa ba talaga ang temperaturang nararanasan nila dito kada taon? Tama ka dyan, lalo na sa buwan ng Abril at pagdating ng Mayo dahil una-una itong ridge ng high pressure at easterlies ay palagi yan sa bandang Luzon and Visayas. Ibig sabihin ay kadalasan o palagi tayo nakakaranas ng napakainit na panahon. Kasi dito naman sa Mindanao ay medyo malapit yung intertropical convergence zone at minsan ay may nabubong low pressure area o trough. Kaya medyo mababa ang ating temperatura doon sa Mindanao. Ayan, naintindihan na yan ating mga kababayan. At eto naman, ayon sa forecast niyo para sa araw na ito, ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng light to moderate rains or thunderstorms. Samantala naman dito, kaibahan naman sa Metro Manila. At sa natitirang bahagi ng bansa, tayo ay magkakaroon ng medyo magandang panahon lamang sa pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. So ngayon naman ipaliwanag natin sa ating mga kababayan ano ba ang pinagkaiba nito nga light to moderate rains at dito naman sa pulupulong pag-ulan lamang. Ang pagkakaiba nito, una-una itong area na maapektuhan nito. Kapag isolated na pag-ulan o thunderstorm o pulong-pulong pag-ulan or isolated thunderstorm, ito yung mga maliit lang area na maapektuhan. Kumbaga, kapag narinig kung saan tumapat ng ulap, doon makakaroon ng ulan. Halimbawa, pag dito sa Quezon City, umulan, pero sa karatig na lugar tulad ng Manila ay walang ulan. Yan ang example ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. Pag naman sa Davao Caraga region ay inaasahan po natin na cloudy with light to moderate rains. Sabihin niya yung malaking area na mismo yon. Davao and Caraga region ay makakaranas ng
mga pag-ulan, yung mga light to moderate rains. Okay, ayan. Maraming salamat, Mr. Aurelio, sa ibahang impormasyon at dagdag kaalaman na rin para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo at patuloy namin paalala ng ating mga kababayan na huwag kalimutan na uminom ng maraming tubig dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit na panahon, lalong-lalo po dito sa Luzon at Visayas. Ayun nga po at natunghayan natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster dito sa Pag-asa. Inaasahang makakaapekto pa rin sa Southern Mindanao ang trough ng low pressure area. Ito po ang magdadala ng light to moderate rains or thunderstorms. Diyan po yan sa Caraga at sa Davao Region. Ito pong tinatawag natin na trough ay ang extension o elongated part ng isang low pressure area. Dahil nga hindi direkta o hindi mismo ang low pressure area ang nakakaapekto sa atin, ang portion o naman ito ang umaabot sa bahagi ng Southern Mindanao. Samantala, dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, asahan po natin ang medyo magandang panahon, maliban na lamang po yan sa posibilidad pa rin ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkurog lamang. Ayon kay Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa at nakausap nga natin kanina, inaasahan naman natin na hindi na gaanong aakyat pa ang low pressure area na ito sa may bahagi ng Luzon dahil po yan sa umiiral na ridge ng high pressure area. Ito rin po ang magdudulot ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaugnay nito, alamin na natin kung gaano nga ba kainit o kalamig ang mararanasang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, pinakamataas na po sa Tuguegarao City. Yan po ay 24 to 36 degrees Celsius. At dito naman sa Baguio City, nananatili pong mababa ang temperatura. Yan po ay 16 to 27 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon Puerto Princesa. Yan po ay 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Tagaytay City, meron pong 24 to 33 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, pinakamataas na po ang sa Metro Cebu. Yan po ay 24 to 36 degrees Celsius. At dito naman sa Iloilo at Bacolod, meron naman pong 24 to 35 degrees Celsius. At dito naman tayo sa Mindanao, pinakamainit na po sa Zamboanga. Yan po ay may 24 to 36 degrees Celsius. At dito naman sa Cagayan de Oro, merong 24 to 35 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga.